Sabi nila, ang kasaysayan ay isinulat ng mga nagwagi sa isang hidwaan o labanan. Totoo naman. Pero paano kung ang pinakamalaking lihim ng nakaraan ay nakatago mismo sa harapan natin? Noong unang siglo, may isang samahang sumibol sa Judea, payak, dalisay, at dala ang pangalan ng tagapagtatag na si Jesucristo. Ito ang unang siglong Iglesia ni Cristo. Ngunit bakit sa paglipas ng daan-daan taon, ang banal na pangalang ito ay tila binura sa kasaysayan at pinalitan ng titulong politikal at pangheograpikal, ang Iglesia Katolika Apostolika Romana? Ito ba ay natural na pagbabago o isang grand apostasy, isang sistematikong pagtalikod sa orihinal na pundasyon? Ngayong gabi, kalimutan muna natin ang mga sermon, ihimayin natin ang mga di matututulang ebidensya, ang mga dekrito ng imperyo at ang kapangyarihan ng Roma na pilit ikinukubli ng mga naglalakihang katedral. Ito ang investigasyong magpapabago sa pagtingin mo sa nakaraan. Dito lang sa Ingo News Commentaries. Upang maunawaan ang pagkawala at pagkatago ng orihinal na pangalan ng Iglesia, kailangan nating balikan ang dokumentasyon ng unang siglo. Sa mga liham ni Pablo at sa mga ulat ng mga unang alagad, ang terminong Iglesia ni Cristo ay hindi lamang isang pagbati. Ito ay isang legal at espiritual na pag-aari. Ipinapakita ng mga historical na teksto, gaya ng Roma 16:16, na ang mga unang Kristiyano ay nakilala sa ilalim ng pangalang ito. Ito ang kanilang brand, ika nga, ang kanilang selyo ng pagiging tapat na lingkod ng Panginoong Diyos. Ngunit pagkatapos ng kamatayan ng mga apostol, ang kasaysayan ay nagpakita ng isang kakaibang paglihis. Sa pagpasok ng ikalawang siglo, nagsimulang lumitaw ang mga terminong hindi matatagpuan sa mga orihinal na manuskrito noong 107 AD sa mga ulat ni Ignacio ng Antioquia. Unang nabanggit ang salitang Katolikos o Katoliko. Mula sa perspektibong historikal, ito ang unang yugto ng pagbabago ng pagkakakilanlan. Ang layunin ay gawing simbahang pang-universo o universal, ang pag-isahin ng iba't ibang pangkatin sa ilalim ng iisang payong. Ngunit sa prosesong ito, ang pangalang Iglesia ni Cristo ay unti-unting isinantabi. Ang pang-uring naglalarawan ay naging pangalang pantangi, at ang pangalan ng may-ari ay naging sekundaryo o pangalawa na lamang. Bakit ito naging kritikal? Sa pagsusuri ng mga eksperto sa kasaysayan ng relihiyon, ang pangalan ay simbolo ng otoridad. Nang ang Katoliko ang naging pangunahing pagkakakilanlan, ang atensyon ng publiko ay nalipat mula sa ulo ng Iglesia, si Kristo, patungo sa mismong organisasyon. Ang pinakamalaking pagbabago ay naganap noong ika-4 na siglo. Dito naganap ang pagsasanib ng simbahan at ng estado. Sa Emperador Constantine the Great, sa kanyang hangaring pag-isahin ng nagkakagulong imperyo ng Roma, ay naging arkitekto ng isang bagong anyo ng pananampalataya. Sa konsilyo ng Nicea noong 325 AD, ang mga doktrina ay binalangkas hindi lamang base sa kasulatan, kundi base sa politikal na kompromiso. Dito, formal na naipanganak ang titulong Romana. Ang Roma na siyang lugar kung saan pinatay ang mga unang Kristiyano, kabilang na mga apostol na dinalang bihag doon, ang siya na ngayong naging sentro ng kulturang Kristiyano. At ang pagdaragdag ng Romana sa pangalan ng Iglesia ay isang malinaw na indikasyon ng pagpapasailalim sa kapangyarihan ng imperyo. Ngayon, ang Iglesia ni Cristo na orihinal na itinatag sa Jerusalem ay naging Iglesia ng Roma na. Ang pagbabagong ito ay hindi lamang sa pangalan. Kasabay nito ang pagpasok ng mga katuroang banyaga sa orihinal na aral, ang paggamit ng mga imahen, ang pagbabago sa konsepto ng pagkadiyos, at ang pagpapatupad ng mga tradisyong pagano na bininyagan ng mga Kristiyanong pangalan. Sa puntong ito ng kasaysayan, ang Grand Apostasy ay hindi na lamang isang theological na hinala. Ito ay isang dokumentadong katotohanan. Ang orihinal na iglesia ay inabandona ang kanyang pangalan dahil ang kanyang mga pinuno ay yumakap sa kapangyarihan ng mga namumuno ng imperyo.
Ang apostolika na bahagi ng kanilang titulo ay isa na lamang, palamuti, sapagkat ang mga gawa at aral ng mga apostol ay pinalitan na ng mga dekrito ng mga papa at mga tradisyon ng tao. Sa loob ng mahigit 1,000 taon na tinatawag na Dark Ages, ang pangalang Iglesia ni Cristo ay tila naglaho sa mga opisyal na mapa ng mundo. Ang bawat boses na nagtangkang ibalik ang payak na aral ni Cristo ay sinusupil ng Inkwisisyon. Ang kasaysayan ay nagpapakita ng isang pattern. Ang institusyong nasa Roma ay naging mas malakas, mas mayaman, at mas malayo sa simpleng pamumuhay ng mga alagad sa Jerusalem. Ngunit ang kasaysayan ay hindi nagtatapos sa kadiliman. Kung ang pagtalikod ay naganap noong unang mga siglo, ang lohika ng kasaysayan ay nagdidikta na dapat magkaroon ng isang restorasyon. Noong July 27, 1914, sa isang malayong bansa sa silanganan, ang Pilipinas, muling lumitaw ang pangalang matagal nang itinago ng kasaysayan. Ang pagpaparehistro ng Iglesia ni Cristo sa ilalim ng pamamahala ni kapatid Felix Y. Manalo ay hindi isang aksidente ng panahon. Sa gitna ng pagsabog ng unang digmaang pandaigdig, ang pagbabalik ng pangalang Iglesia ni Cristo ay nagsilbing hudyat ng pagwawakas ng mahabang panahon pagkaabandona. Ipinapakita ng mga dokumento na ang muling pagbangon ng pangalang ito ay hindi paglikha ng bago, kundi pagbawi sa orinal. Kung ang Roma ang naging simbolo ng paglihis, ang paglitaw ng Iglesia ni Cristo sa Pilipinas ay naging simbolo ng pagbabalik sa blueprint na iniwan mismo ni Cristo. Ang pangalang Iglesia Katolika Apostolika Romana ay nananatili bilang isang historical na paalala ng isang institusyong naging biktima ng sarili nitong kapangyarihan, habang ang muling pag-iral ng Iglesia ni Cristo ay tumatayo bilang katibayan na ang katotohanan ay hindi kailanman tuluyang nabura. Ang kasaysayan ay hindi nagsisinungaling. Nakita natin ang hubad na katotohanan. Ang pagpapalit mula Iglesia ni Cristo patungong Iglesia Katolika Apostolika Romana ay hindi natural na ebolusyon. Ito ay isang sistematikong pag-agaw sa pagkakakilanlan at autoridad. Ang paglimot sa orinal na pangalan ay ang mismong smoking gun ng malawakang pagtalikod, kung saan nasaksihan natin ang pagpalit ng banal na utos ng Diyos tungo sa mga tradisyon ng tao. Ngunit ang kasaysayan ay may paraan ng pagtutuwid. Ang muling paglitaw ng Iglesia ni Cristo ay hindi aksidente, kundi ang katuparan ng panunumbalik. Ang hamon ngayon ay nasa iyo. Mananatili ka ba sa titulong ipinataw ng imperyo o babalik ka sa pangalang ibinigay mismo ng tagapagtatag? Ang katotohanan ay nasa harap mo na. Pero hindi dito nagtatapos ang ating investigasyon dahil may isang malaking misteryo pa tayong kailangan buksan. Kaya kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, ay mag-subscribe ka na at pindutin ang kampana para updated ka sa mga susunod nating paksa.
sabay-sabay sumayaw. Sa katotohanan tayo'y iisa ang galaw. Sa bawat suporta, puso'y nag-aalablab. Salamat, salamat sa inyong paglingap. Sa balitang mabigat, kayo ang ngiti. Puyat man ako, tuloy ang pagbati. Pag-ibig sa Diyos na nanahan lagi. Kayo ang musika at inspirasyong tangi. Sa likod ng lente may pangarap na tapat. Hakbang ay pasulong, hindi na aatras. Sa ingay ng mundo, kayo ang kanlungan. Pag-asa'y di magigiba dahil kayo ang kaibigan. Sa bawat mga kapatid, sabay-sabay sumayaw. Sa katotohanan tayo'y iisa ang galaw. Sa bawat suporta, puso'y nag-aalala. Salamat, salamat sa inyong paglingap. Mga kapatid, sabay-sabay sumayaw. Sa katotohanan tayo'y iisa ang galaw. Sa bawat suporta, puso'y nag-aalala. Salamat, salamat sa inyong paglingap. Salamat mga kapatid. Salamat mga kapatid.